Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1991. Ulila na po ako sa mga magulang at si Lolo Gorban na lamang po ang kasama ko sa buhay. Tindero po siya ng kalamansi at habang bakasyon sa eskwela ay sumasama po ako sa kanya sa paglalako. Masaya po ako sa tuwing isinasama niya ako dahil kung saan-saan po kami nakakarating. May sarili din po kaming taniman ng kalamansi kaya hindi po mahirap para sa amin kung saan kami kukuha ng ititinda. Ngunit ang kalamansi pa lang yon ay may malaking gagampanan sa buhay namin. Kaya pala nitong magligtas ng buhay at pumatay ng mga aswang. Sa maniwala rin po kayo at sa hindi, iniligtas po kami ng kalamansi upang hindi kami mahawa ng aswang. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, sisimulan ko po sa araw na naglako kami ng kalamansi sa isang baryong hindi pa namin nararating ni Lolo Gorban. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Pupoy. At ito ang aking kwento. Kalamansi! Kalamansi po ay yan, mga suki! Bagong pitas lang po sa puno. Fresh na fresh po ito. At masarap po to. Bagay na bagay po sa sausawan. Ilagay niyo po sa toyo o kaya sa patis na may sili. Nakpo! Yari po ang sinigang, nilaga, o kaya ang piniritong isda. Sige na po, bili na po kayo, mga suki! Apo, bakit naman sumasayaw-sayaw ka pa? Sapat na ang sigaw mo. Lolo, para hindi po sila tamarin, nalingunin po tayo. Kailangan makuha ko po ang atensyon nilang lahat. Ay nako, tama na nga iyan. Parang ako nahihiya sa ginagawa mo. Bakit naman po kayo mahihiya? Ang husay-husay ko nga po sumayaw, oh. Tingnan nyo, kaya ko po sumayaw ng 8-8. Oh. Ay nako, pambihira ka talaga, bata ka. Ako ang naghihina sa mga pinaggagawa mo eh. Kalma lang po kayo, Lo. Hayaan niyo po ang diskarte ko, Lo. Tignan niyo na po. Mukhang natutuwa po sila sa sayaw ko, oh. Tama ka, Apo. Mukhang natutuwa nga sila sa'yo. Kalamansi! Kalamansi po kayo dyan. Pwede rin po ito sa kilikili niyo may putok. Hoy, sus Mariosep ka, bata ka. Baka mamaya yan eh. Walang bumili sa atin. Anong wala po? Ayan na, oh. Marami na nga po ang taong papalapit sa kariton natin eh. 10 taong gulang pa lang ako noon. Pero alam ko na kung paano akitin ang mga mamimili na bumili sa amin ng kalamansi. Sayaw, nasasabayan ko pa ng kanta at talagang natutuwa sila sa akin. Masaya ako ng araw na yon dahil ginawan ako ng bagong tirador ni Lolo Gorban. Nakasabit yon sa liig ko at kapag napapadaan kami sa kakahuyan, nagtatarget ako ng mga ibon para naman alagaan ko. Maya-maya pa ay may lumapit sa amin na isang binata. Napakagwapo niya at talagang pinagtitinginan siya ng mga tao. Para kasi siyang artista at kinikilig din ang mga babae sa kanya. Nakadagdag ang kanyang karisma sa paninda namin. Dahil nang bumili ang lalaking yon, nag-agawan ang mga babae sa pagbili ng mga kalamansi sa amin. Oh, sandali, hinay-hinay lang. Hindi kayo mauubusan. Lolo Gorban, hindi naman po sila sa kalamansi natin nakatingin eh. Sa mukha po ni Kuya. Sos, huwag ka na lang maingay. Sige na, maglagay ka na sa plastic habang mainit pa sa mata nila itong binatang ito. Tatang,
Hindi po muna ako aalis sa tapat ng kariton nyo nang maubos na po ang paninda nyo. Nako, talagang halos pakyawin nila ang paninda ko dahil nariyan ka. Lolo naman, parang sinasabi niyo na pong walang epekto yung sayaw at kanta ko eh. Sos, nagtampo na magkagad ang apo ko. O hala, sige na. Maglagay ka na ng mga kalamansi sa plastic. Huwag ka na magtampo, bata. Ang totoo niyan, nasayaw mo sila na akit. Dumagdag na lang ako. Kuya Pogi, Popoy po ang pangalan ko. Siya naman po si Lolo Gorban. Nung panahon po niya, Pogi rin po ang lolo ko, baka akala nyo. Halata naman sa mukha niya. Kaya lang, parang hindi kayo magkamuka. Aba, magkamuka kami ng apo ko. Ay, siya nga pala. Ano ba ang pangalan mo? Darius po. Diyan lang po ako nakatira sa may bandang unahan. Teka, baka gusto niyo pong umupa sa bahay ko. Tamang-tama po yun para sa inyo. May bahay naman kami, kaya lang malayo rito. Pang-apat na barangay na ito sa pinaglakuan namin ng apo ko. Habang nag-uusap ang dalawa, nagngingit-ngit naman ang kalooban ko. Paano ba naman? Narinig ko na naman ang madalas kong marinig sa iba. Hindi raw ako kamuka ni Lolo Gorban. Natural, kamuka ko syempre ang mga magulang ko. Ewan ko ba, sa tuwing may nagsasabi nun sa amin ni Lolo Gorban, para bang sumasakit ang puso ko. Pakiramdam ko tuloy, baka hindi niya ako apo. Kaya lang, kapag sinasabi ko yon, nagagalit siya at nasasaktan din. Pag-isipan niyo po ang alok ko sa inyo, Tatang Gorban. Oo, sige. Salamat, Darius. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Tsaka, malapit na po maubos sa mga kalamansi nyo. Makakauwi po kayo na maaga. Salamat sa tulong mo, Darius. Ngumiti lang si Kuya Darius at umalis ito kagad. Para bang nilimas din ang mga babaeng bumibili sa amin nang umalis ang binata. Inalimutan ko naman ang mga sinabi nito at ngumiti ako kay Lolo Gorban upang hindi niya mahalatang masama na naman ang loob ko. Kaya lang, hindi talaga ako makapaglihim sa kanya. Alam ko ang ngiting yan, apo. Kasi naman po eh. Tama na. Ang mahalaga, apo kita at mahal kita. Hindi mo kasalanan kung naging kamukha mo ang tatay mo. Dahil kung naging kamukha kita, balas mo. Bakit naman po? Dahil magkakaroon ka ng kamukha na mukhang tipaklong. Lolo naman eh. Pinapatawa lang kita. Parang kanina lang ang saya-saya mo. Tapos ngayon hindi na maipinta mukha mo. Kasi naman lolo eh. Nalulungkot po kasi ako kapag narinig kong hindi tayo magkamuka. Hindi ko po alam kung bakit nasasaktan ako. Tama na yan. Huwag na natin pag-usapan yon. Halina. Tulungan mo na lang akong itulak ang karito na ito. Masyado kasi mabigat dahil gawa sa tabla. At ang gulong ay lumang bisikleta pa. Ako na po magtutulak ng kariton, lolo. Tulog na tayo dahil payat ang mga braso mo. Baka matanggal pa ang mga yan. Paano di po ako papayat? Puro kalamansi lang kasi ang ulam ko. Nang itulak namin ang kariton, ay hindi sinasadyang napako ang paningin ko sa itak ni Lolo Gorban. Sa sahig ng kariton, kumislap kasi yun na para bang tinamaan ng liwanag mula sa sikat ng araw. Nang panahon namang yun, walang presensya ng araw dahil makulimlim ang kalangitan. Kaya't nagtataka talaga ako. Lolo Gorban, napansin ko po kasi na kumislap po ang itak nyo. Ano ka mo? Abay baka namamalik mata ka lang. Alam ko na merong itinatago sa akin si Lolo Gorban at hindi ko lang mawari kung ano. Ngunit sa tuwing kumikislap ang itak niya, pumapasok siya sa kakawyan at pinababantayan niya sa akin ang kariton. Asya nga pala, Popoy. Dito ka lang, ha? Bakit, Lo? Aalis na naman po ba kayo? Oo. Maghahanap lang ako ng mga damong pampataba
sa mga kalamansi natin. Tsaka naiihi na rin ako. Kagaya ng dati, huwag kang susunod sa akin ha. Dito ka lang. Opo. Mabilis nitong kinuha ang kanyang itak. Meron itong kaluban at itinali niya yon sa kanyang bewang. Pagkatapos, dinampot din ito ang kanyang salakot at inilagay niya yon sa kanyang ulo. May pagkakataon na gusto ko siyang sundan dahil nagtataka ko sa mga ikinikilos niya. Hindi ko lang magawa dahil baka mawala ang kariton namin. Pagkatapos, kapag bumalik si Lolo Gorban, may sugat siya. Kapag nagtatanong naman ako, palagi niyang sinasabi na kumukuha lang daw siya ng mga damong ligaw upang gawing pataba sa tanim niyang kalamansi. Ngunit alam ko, nararamdaman ko kahit bata pa ako, alam kong may kakaiba noon. Sa tuwing umaalis si Lolo Gorban, palagi niyang itinataon na walang tao sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, wala pang bahay na nakatayo. Kung tutuusin, kahit walang bantay rito, hindi naman tumawawala eh. Sundan ko na kaya siya. Sandali ako nag-isip at napasulyap sa gawi ng kakahuyan na pinasukan ng lolo ko. Saka ako luminga sa paligid. Ngunit nakita ko ang isang babaeng hirap na hirap sa pagdadala ng kanyang basket. Balot ng tela ang kanyang muka at mata lang niya ang nakalabas. May suot din siyang salakot, baka sa mukha ng babae na pagod na ito sa mga dala niya. Hindi ko na siya papansinin, kaya lang pagtapat niya sa kariton ko, tumigil siya sa paglalakad. Kinabahan ako sa pagkakatitig niya sa akin, kaya inunahan ko na siyang magsalita. Ale, bibili po ba kayo ng kalamansi? Ibinibenta mo pala ang mga yan. Opo, Sino ang kasama mo rito? si Lolo Gorban ko po. Nasaan siya? Umiihi lang po saglit. Pagsisinungaling ko dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Maya-maya pa ay lumapit ito sa kariton ko at pinagmasdan niyang mabuti ang mga kalamansi. Parang bagong ani ang mga yan. Sige nga, ipaglagay mo nga ako ng kalamansi sa plastic. Tamang-tama yan sa lulutuin ko. Sige po. Naku, tamang-tama po talaga to sa mga sinigang tsaka sa mga pinirito. Bagong pitas lang po to eh. Mabuti naman kung ganon. Heto po. Magkano ba ito? 10 piso lang po yan, Ale. Oh, hetong bayad ko. Ilagay mo ang kalamansi dito sa basket ko. Mabilis kong inilagay ang kalamansi sa loob ng basket ng babae. Kahit hindi ko nakikita ang bibig niya, alam kong ngumiti siya sa akin dahil naningkit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay umalis na rin ito. Pagkalipas ng 15 minutong paghihintay ko, dumating si Lolo Gorban. Kagaya ng inaasahan ko, may sugat na naman siya sa braso. Lolo Gorban, may dugo po ang braso nyo. Ano na naman pong nangyari sa inyo? Nakakita ko ng busang. Hinabol ko. Hindi ko naman napansin na may sangang nakaharang sa daan. Ayun, nadali ako. Lolo Gorban, alam ko na po yan eh. Naulaan ko na po na kapag bumalik kayo rito ay may sugat na naman kayo. Ano ka ba? Palagi po kasi kayo nasusugatan sa tuwing iniiwan niyo po ako. Nangyayari po yun kapag kumikislap po ang itak nyo. Ano po ba talaga ang ginagawa nyo sa tuwing umaalis po kayo? Apo. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Hala, sige na. Huwag ka nang magtanong. Umalis na tayo dito. Sige po. Sabi nyo eh. Heto nga po pala ang benta ko kanina oh. May bumili po sa akin habang wala po kayo. Yan ang dahilan kung bakit iniiwan kita rito. Para kapag may bumili, makakabenta pa tayo, o di ba? Ay nako, nakahanap na naman ng palusot. Ano ka ba? May sinasabi ka ba? Wala po. Sabi ko po, umalis na po tayo dito. Sa tuwing nagtatanong ako,
Mabilis siyang nakakahanap ng paraan para hindi niya masagot ang mga tanong ko. Ngunit hinahayaan ko na lamang yon. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Maya-maya pa ay nakita ko si Lolo Gorban na kumuha ng isang pirasong kalamansi. Hiniwa niya yon at ipinatak niya sa kanyang sugat. Ay, Diyos ko po! Ang hapdi talaga ng katas ng kalamansi sa sugat! Bakit po ba nilalagyan nyo ng katas ng kalamansi ang sugat nyo, Lo? Para hindi ito maimpeksyon at maludasan ang pagdurugo. Kitang-kita ko ang pagngiwi ng muka ni Lolo Gorban dahil sa sakit. Nasubukan ko rin yon nung aksidenteng mahiwa ang kamay ko at nalagyan ng katas ng kalamansi. Talagang mahapdi. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ni Lolo Gorban. O tara na, itulak na natin ang kariton nang maubos na ang mga kalamansi. Hindi nyo po ba itatabi yung itak at salakot nyo? Hindi na. At hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo ng kalsadang ito. Ilang minuto lang ang inilakad namin. Narating namin ang isang lugar na maraming bahay. Gawa ang mga yon sa kugon at kawayan. Isang maliit na komunidad. Nakakaiba ang mga itsura ng pananamit nila. Imbis na tela, dahon ng kugon ang damit nila. Maraming mga batang naglalaro. At pagpasok pa lang namin sa baryong yon, pinagtitinginan na kami ng mga tao. Ang iba, parang ngayon lang nakakita ng tao. Dahil lumapit pa sila sa kariton namin. Lolo Gorban, Huwag kang matakot. Ganyan talaga sila dito. Pero mababait sila. pero inaamoy po nila tayo. Hayaan mo. Mamaya aalis din ang mga yan. Hindi nga nagkamali si Lolo Gorban. Umalis sila at hindi na kami pinansin. Kaya lang talagang natakot ako dahil ang ibang mga bata hinawakan pa ako sa braso para silang taga-ibang planeta. May mga itim sila sa paligid ng kanilang mga mata at may 3 tuldok na kulay puti sa noo. Si Lolo Gorban naman, hindi siya natatakot dahil binigyan niya ng mga kalamansi ang mga taga roon at nagtaka ko sa ginawa nila. Lolo Gorban, tuwang-tuwa po sila sa kalamansing ibinigay nyo ah. Tapos, pinalitan po nila ng mga kamote. Dahil hindi uso sa kanila ang pera. Barter ang tawag nila sa ginagawa nila. Palit kalakal, ika nga. Isang tribo ito ng mga taong hindi lumaki sa sibilisadong lugar. Kaya huwag kang matakot sa kanila. Mababait sila. Naiintindihan ko na po. O hala, sige na. Lakasan mo pa ang tulak sa kariton at paahon ang dahan. Araw-araw naming ginagawa ang paglalako ng mga kalamansi. Kung saan-saan din kami nakakarating na baryo. Pero ang lugar na yon ang pinakakakaiba sa lahat. Iba ang takot na nararamdaman ko. Para bang ang bigat. Pero si Lolo Gorban, kalmado lang siya, ngunit mapagmatsyag sa paligid. Maya-maya pa ay dumaan ulit kami sa kakauyan. Lolo, ang dami namang mga ibon dito. Tumigil po muna tayo. Bakit? Anong gagawin mo? Gusto ko pong humuli ng isa. Aalagaan ko po. Paano kung mapatay mo? Hindi po yan. Dumampot ako ng bato sa gilid ng kalsada. Ngunit pinigilan ako ni Lolo Gorban at sinabi niyang kalamansi na lang daw ang gamitin ko para hindi masaktan ng ibon na patatamaan ko. Ganun nga ang ginawa ko at nagtaka si Lolo Gorban sa husay kong tumarget ng ibon. Aba, tignan mo nga naman ah. Hindi ko alam na mahusay ka na palang gumamit ng tirador. 5 taon pa lang po ako nang matuto po ako nito, Lo. Pambihirang kakayan. Hala, sige na. Kunin mo na ang ibon na tinamaan mo. Agad kong nilapitan ang ibon na tinamaan ko sa hita. Hindi siya nasugatan dahil kalamansi lang ang gamit ko. Pero sapat na yon
para hindi na siya makalipad. Napansin ko ang tali sa paa niya, kaya natitiyak kong nakatakas lang din ito mula sa unang nag-alaga sa kanya. Nang maibalik ko ang tirador ko sa leeg ko, maingat kong dinampot ang ibon, saka ko hinaplos ang kanyang hita. Pasensya ka na kung nasaktan kita ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman kita eh. Teka, batay sa kulay at itsura mo, ikaw yung ibong kilyawan. Tama ba? Popoy, bilisan mo! Bumalik ka na rito! Nagtataka man ay nagbadali akong lumapit sa kinaroroonan ni Lolo Gurban. Ngunit paglapit ko, sabay hugot niya sa kanyang itak. Iwinesiwas niya kagad ang talim nun sa ere, at sa pagpalo nito, bumagsak sa harapan namin ang malaking aso na halos kasing taas at laki ko. Lo, ano pong klaseng hayop yan? Saka ka na magtanong. Bilisan mo. Sumakay ka na sa kariton. Dala ang ibong kilyawan. Agad akong sumakay sa kariton. Inilapag ko muna sa sahig ang ibon. Saka ko iginala ang paningin ko sa paligid. Kaya napansin ko ang katawan ng asong tinamaan ng itak ni Lolo Gurban. Umuusok ito at natuyo ang katawan. Dahil doon, inihanda ko ang teredor ko at binalahan ko ng kalamansi. Saka ko itinutok sa kawalan. Anong ginagawa mo? Nararamdaman ko po, Lo. Maraming kagaya niya ang nasa paligid natin. Hindi nga ako nagkamali. Dahil paglingon ko sa hulihan ng aming daan, kitang-kita ko ang malalaking mga aso na humahabol sa amin. Umaangil sila na tumutulo pa ang malapot nilang laway at tila ba nag-aagawan. Lolo Gurban, nariyan na po sila. Bilisan niyo po. Sige, kumapit ka mabuti. Halos lumipad ang kariton sa mabilis na pagtulak ni Lolo Gurban. Habang tumatakbo ito, panay naman ang pagpapakawala ko ng mga kalamansi gamit ang tirador ko. Tumatama naman ang iba, kaya lang mas lamang ang hindi dahil mabilis nilang naiiwasan ang bala ko. Nagtataka man ako sa mga nangyayari, ngunit ito na ang kasagutan sa lahat ng katanungan ko. Patamaan mo sila sa mata! Bilisan mo, Apo! Opo. Lahat ng mga asong lumundag papunta sa kariton namin ay pinatamaan ko ng kalamansi sa kanilang mata. Bumagsak sila sa lupa habang umaangil dahil sa labis na sakit. Pagkatapos, tumigil sa pagtulak ng kariton si Lolo Gurban at hinintay niya ang mga asong patuloy na humahabol sa amin. Sa pagtaas niya ng kanyang itak, napansin ko ang pagkislap ng talim nito. Sige! Lumapit kayo, mga damuho kayo! Lo, tumigil po sila sa paghabol sa atin at nakatayo lamang sila. Popoy, huwag kang titigil, patamaan mo sila sa kanilang mata. Huwag kang magkakamali dahil kung hindi, papatayin nila tayo. Kasabay ng sigaw ni Lolo Gurban, sumugod ang mga aso. Takot na takot ako ng mga sandaling yon dahil nagulat ako sa aking mga nasaksiyan. Maraming tanong ang naipon sa isip ko, ngunit mas inuna kong sundin ang utos ni Lolo Gurban. Hinila ko ang goma ng tirador ko na may bala ng bunga ng kalamansi. Sa pagbitiw ko sa tali, tumama ang bala sa mata ng aso na lulundag sana patungo sa akin. Habang nasa ereto, nakita kong bumaon ang kalamansi sa mata ng aso at bumulwak ang dugo mula roon. Saktong pagbagsak nito sa lupa, itinarak naman ni Lolo Gurban ang kanyang itak sa dibdib ng aso. Umusok yun. Bumula ang bibig nito at nagulat ako nang matuyo ang katawan nito hanggang sa makupi na parang lata. Sige! Magsilapit kayo, mga halimaw kayo! Napakunot ang noo ko dahil hindi ako maaaring magkamali sa narinig ko. Tinawag ni Lolo Gurban
Nahalimaw ang mga asong umatake sa amin. Maya-maya pa, biglang tumigil sa pagsugod ng mga aso. Ngunit nakatitig sila sa amin. Ikinakaskas nila ang unahan ng kanilang mga paa na parabang naghahamon ng laban. Itinaas ni Lolo Gurban ang kanyang matalas na itak at siya mismo ang unang sumugod sa mga ito. Kaya naman, mabilis din akong nagpakawala ng mga kalamansi at pinuntirya ko ang kanilang mga mata. Bago pa man makalapit ang matanda sa kinaroroonan ng mga aso, napabagsak ko na sila. Isa-isang pinagsasasaksak ni Lolo Gurban ang mga asong nakahiga sa lupa. Kagaya sa nangyari sa unang aso, nakupirin ang bungo ng mga nilalang. Natuyo ang kanilang katawan habang umuusok ang kanilang mga sugat. Maya-maya pa ay nanghihinang bumalik sa kariton namin si Lolo Gurban. Isinuksok niya ang kanyang itak sa bewang niya at inayos niya ang pagkakalagay ng salakot sa ulo niya. Ako naman, isinuot ko ulit sa leeg ko ang terador at tahimik akong naupo sa sahig ng kariton. Wala akong imik na nakatingin lang sa unahan ng sinasakyan ko habang tulak yon ng matanda. Naglakad siya na parabang walang nangyari. Alam kong maraming tanong ang nabuo sa isip mo, Apo. Kaya't sige na, magtanong ka na. Matagal na po ba kayong nakikipaglaban sa kanila, Lo? Oo, ito ang dahilan kung bakit umalis ako kanina at ang sugat ko sa braso. Kagagawa nito ng mga asong yon. Hindi po pagtitinda ng kalamansi ang dahilan kung bakit narito po tayo, tama po ba? Oo, Apo. Narito ako para magmatsyag sa mga aswang. Saka ko binabalikan kapag sumasapit ang gabi. Lo? Sino at ano po ba talaga kayo? Isa akong manunugis ng mga aswang na gunong. Nanggaling ako sa pamilyang antingero at mga albularyo. Kung ganun po, anong uri po ng aswang ang gunong? Sila ang mga nilalang na kinatatakutan ng albularyo at antingero. Dahil hindi sila tinatabla ng orasyon, hindi rin sila naaapektuhan ng init ng araw. Nag-aanyo sila na malalaking aso na halos kasing lakas na kalabaw. Higit sa lahat, mahilig silang mangyanggaw ng tao para gawing alipin. Ang mga nakalaban natin kanina, niyanggaw lang sila. Biktima lang sila ng mga aswang na gunong. May kagamutan pa po ba ang pagkayanggaw nila? Yun nga ang isa pang nakakalungkot, Apo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang makatatanggal sa hawa ng gunong sa katawan nila. Kaya ang nangyayari, ibis kumunti ang mga aswang, nadodoble pa ang pagdami nila. Delikado po palang kalabanin sila, Lo. Pero bakit niyo po ito ginagawa? Para sa sarili kong dahilan na hindi ko na pwedeng sabihin sa iyo, Apo. Hindi ko gustong mapahamak ka. Hindi ko lang talaga inaasahang aatake sila. Ang balak ko lang sana ay magmatsyag. Alam ko naman po yun, Lo eh. Kaya lang nagulat po ako dahil naglihim po kayo sa akin. Patawarin mo ko, Pupoy. Ngunit ngayong alam mo na at nakita mo na ang ginagawa ko, sana hindi ka magbago sa akin. Ngayong alam ko na po kung sino po talaga kayo. Natatakot po ako, Lo. Baka kung ano po mangyaring masama sa inyo. Matagal na akong manunugis. Matagal na rin akong albularyong antingero. Ngunit isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Nag-iingat ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Lo, tutulong po ako. Tutulungan ko po kayo. Hindi ako makapapayag. Sapat na ang isang beses na inilagay ko sa kapahamakan ng buhay mo. Hindi rin po ako papayag na kayo lang po mag-isa ang humarap sa mga aswang na gunong. Nakita niyo naman po, Lo.
may ibubuga rin ng sandata ko. Nagawa mo yon dahil hindi yon ang lakas nila. Hindi sila ang gunong na sinasabi ko. Dahil mga niyanggaw lang ang mga asong yon. Sana, wag nang matigas ang ulo mo. Hindi na ako nagsalita at pinakiramdaman ko na lang ang takbo ng kariton sa mabatong kalsadang yon. Napako naman ang paningin ko sa ibong kilyawan na tahimik na nakatayo sa sahig nito. Maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng gutom. Naririnig ko na kumukulo ang tiyan mo. Gutom ka na ba? Hindi ako sumagot. Masama ang loob ko dahil ayaw niya akong payagan na sumama sa kanya. Alam kong nagtatampo ka dahil sa mga sinabi ko. Ngunit mapanganib kong isasama pa kita sa laban. Tapat na ang pagtitinda natin at makasama ka sa pagbabatsyag ko sa lugar na ito. Hindi ko hahayaang mapahama ka na dahil sa akin na po. Malaki na ang utang ko sa'yo at ayoko nang dagdagan pa yon. Palagi niyo po sinasabing malaki na ang utang niyo sa akin. Hindi ko po kayo naiintindihan eh. Pero sana naman po, wag na kayo magsasalita ng ganyan. Sa pagpapatuloy ng pagtutulak ni Lolo Gurban sa kariton, tumigil kami sa isang gilid ng kalsada. Ano kaya ang pinipilahan nila roon? Isang karinderya ang pinipilahan po ng mga tao, Lo. Sa palagay ko po, masarap ang pagkain doon. Parang bigla po ako nagutom ah. Hala, sige. Itatabi ko muna ang kariton at bibili tayo ng makakain. Lahat ng dumaan sa tapat namin ay nakangiti at inaamoy pa ang dala nilang plastik. Bigla tuloy nagwala ang sikmura ko at kumulo yun ng kumulo. Lo, nakakagutom po ang amoy ng pagkain dala nila. Ang mabuti pa, dito ka lang at ako na lang ang lalapit sa karinderya. Tila nakalimutan namin ang bagay na pinag-uusapan namin kanina. Dahil sa mabangong amoy ng pagkain na yon, nabaling ang atensyon namin sa karinderyang nakatayo sa gilid ng kalsada. May mga sasakyan din kagaya ng kalesa, tricycle at jeep na nakapila din doon. Lahat sila naghihintay ng pagkain sa dalawang nagtitinda doon. Isang babae at isang lalaki ang naroroon at nakangiti habang nakikipag-usap sa mga customer. Teka, sandali lang. Hindi kayo mauubusan. Huwag po kayo mag-agawan. Mukha kang masarap dahil nag-aagawan ng mga tao sa tinda nilang pagkain. Talaga pong masarap. Tignan niyo po yung isang lalaki ron, no? Sa loob po ng karinderya. Kanina ko pa po napapansing magkakasunod ang pagsubo niya sa pagkain at panay ang hirit niya ng isa pang ulam. Habang pinanonood ko ang mga taong yon sa loob at labas ng karinderya, masasabi kong sulit ang lasa nun. Dahil doon, nakipila na rin si Lolo Gurban. At kung bibilangin, ay nasa pang 20 bilang si Lolo Gurban. Ako naman ay nagmamasid lang sa paligid. Maya-maya pa ay nagulat ako dahil nakita kong naroon din si Kuya Darius. Kagagaling lang nito sa loob ng karinderya at mukhang kakatapos lang din itong kumain. Hindi niya ako napapansin dahil lumapit siya sa kalesang nakaparada sa gilid ng kalsada. Kutsero pala ito at agad na pinatakbo ang kabayo nito papalayo sa lugar na yon. Sayang naman, hindi ako nakapagtanong kung masarap ba ang pagkain doon. Nahaplos ko ang tiyan ko dahil talagang gutom na ako. Napatitig naman ako sa babaeng naglalagay ng kanin sa plastik ng mga taong bumibili rito. Abay, sandali lang. Hindi naman kayo mauubusan ng kanin. Marami pa kami sa loob ng kusina. Teka, tipapakuha ko lang. Asyong, ikaw na nga maglabas ng malaking kaldero rito sa tindahan. Sige, Mirna. Ikaw na muna magbigay ng ulam sa iba nating customer, ha? Mula sa kinaroroonan ko, naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan. Kaya nalaman ko na si Aling Mirna yung babae at si Mang Asyong naman ang tinderong lalaki.
Sa tingin ko, wala silang katulong. Sila lang talaga ang namamahala sa karinderya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita kong lumapit na si Lolo Gurban sa babae. Pabili nga ako ng ulam na ito. Adobo? Ilan pong order? 2, saka 2 kanin na rin. Tatang, gusto rin niyo po ba na sabaw? O sige, bigyan mo rin ako. Kakainin niyo po ba rito? Hindi, doon na lang kami kakain sa kinaroroonan ng kariton namin. Tumingin ang dalawa sa gawi ko. Kaya natiyak ko na itinuro ni Lolo Gurban ang kinaroroonan ko para sa lugar na kakainan namin. Puno na kasi ang loob ng karinderya, kaya dito na lang kami sa kariton pupwesto. Maya-maya pa ay lumapit na sa akin si Lolo Gurban, dala ang mga pagkaing binili nito. Nakangiti siya nang iabot niya sa akin ang mga binili niyang ulam. Hawakan mo nga muna ito, Apo, at itutulak mo muna ang kariton natin papunta sa punong yon para naman may silong tayo. Medyo masakit na rin sa balat at sikat ng araw. Nang maitabi ni Lolo Gurban ang kariton namin, sabik na akong buksan ng pagkain. Ang matanda naman ang naghanda ng pagkakainan namin. Lolo Gurban, ang sarap po ng amoy ng adobo. Nakakagutom na po, bilisan niyo na po. Sandali lang. Hindi pa natin pwedeng kainin yan. Ay, oo nga pala. Hindi po kumpleto ang pagkain natin kung hindi po natin pipigaan ng kalamansi, di po ba? Tama ka, Apo ko. Madalas napapansin ko yon kapag kumakain kami sa karinderya. Kahit saan, basta tungkol sa pagkain. Kapag napipigaan na ni Lolo Gurban ng kalamansi, saka kami magsisimulang kumain. Kumuha siya ng isang kalamansi at ipiniga niya yon sa adobo. Ngunit, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nagbago ang itsura ng pagkain. Maging ang kulay nito. Hala, Lolo Gurban, ano pong ibig sabihin nito? Bakit may daliri po ng tao? Kaninang tingin ko po dyan ay buntot ng baboy. Sinasabi ko na nga ba't na kapag dududa ang dami ng tao na nakapila sa karinderyang yon, hindi ito maaari. Lolo, hindi ko po naiintindihan eh. Paano po nangyari to? Ang katas ng kalamansi ay kayang magtanggal ng itim na orasyong nakabalot sa pagkain. Kaya ang nakikita mong itsura ng pagkain ay hindi totoong karne ng baboy, kundi karne ng tao. Hala, grabe naman po, Lolo. Paano po yung mga nakakain na? Ano na po ang mangyayari sa kanila? May yagaw na sila, Apo. Hahanap-hanapin na nila ang lasa ng pagkaing itinitinda ng karinderyang yon. Ano po sa palagay nyo? Aswang po ba ang dalawang yun? Hindi ako sigurado. Dahil malay mo, kung tindero lang sila sa karinderyang yon. Isa pa, wala akong naramdamang kakaiba sa kanila. Malalaman ko kung aswang sila dahil kikislap ang itak ko. Lo, panay po yung sulyap ng babae sa ating kinaroroonan, no? Baka po mahalata nila tayo. Huwag ka magpapalata na may natuklasan tayo. Hala, sige na. Kainin na lang natin ang kanin mo. Walang kakaiba sa kanin nila. Sige na, para kunwari, kinakain natin ang ulam na binili natin sa kanila. Dahil mataas naman ang harang ng aming kariton, hindi mapapansin na kanin lang ang kinain namin ni Lolo Gurban. Ipinakita naming ganado kami sa pagkain. Nang matapos na kami, ay mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Habang tinatahak namin ang daan, pabalik sa bahay namin, naalala ko naman si Kuya Darius. Lo, si Kuya Darius po. Nakita kong nakakain siya ng pagkain sa karinderyang yon. Ano ka mo? Opo, sigurado po ako dun, Lo. Balak ko na sanang umuwi. Pero nang mabanggit mo tungkol kay Darius, kinabahan ako. Hindi tayo maaaring bumalik sa bahay. Pero bakit po? Sigurado kong mayayanggaw siya.
Pero paano naman po ang mga kalamansi natin, Lo? Konti na lang po to. At mas kailangan po natin na mas marami. Huwag mong alalahanin ang mga kalamansi. Kunwari lang naman ito, di ba? Kung tutulungan po natin si Kuya Darius, ibig sabihin, kasama niyo na po ako sa laban na to? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi dapat kita isinama rito. Madadamay ka sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ibig sabihin lang po nun, kapalaran na po ang gumawa ng paraan para makasama ko po kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Si Kuya Darius po, kailangan po niya ng tulong natin. Hindi ko alam kung paano maipaliliwanag ang takot na gumuwit sa anyo ni Lolo Gurban nang sabihin ko na nakita ko si Kuya Darius sa karinderyang yon. Siguro ay likas lang talaga sa matanda ang maging mapag-alala. Maya-maya pa ay umikot kami ng direksyon pabalik sa karinderya. Lo, saan po tayo pupunta? Di ba? Nabanggit ni Darius, meron siyang bahay na pinauupahan. Opo, Doon tayo pupunta. sigurado po kayo? Oo, Apo. Nagagahulugan na ang baryong ito ang sunod kong babantayan. Malakas ang kutob kong naririto sa baryong ito ang mga aswang gunong upang mangyanggaw ng buong komunidad. Teka, sandali lang po, Lolo Gurban. Bababa lang po ako sa kariton. Umalis ako sa kariton at tumulong ako kay Lolo Gurban para magtulak nito. Nang madaanan namin ulit ang karinderya, ay marami pa ring mga tao ang nakapila doon. Diretso ang lakad namin at nagtanong-tanong kami sa mga tao kung saan namin matatagpuan ang bahay paupahan ni Kuya Darius. Hindi nagtagal ay may nagturo sa amin. Sa gitna raw yun ng palayan. Pagdating namin sa kinaroroonan ng palayan, napansin ko agad ang kalesang nakaparada doon. Lolo, kay Kuya Darius po ang kalesang yun. Kung ganon, narito na siya. Teka, Lo, sandali lang po. Pakakawalan ko po muna yung ibong kilyawan. Hala, sige, mabuti pa nga. Dahil hindi naman natin siya maaalagaan ng maayos. Itinabi muna ni Lolo Gurban ang kariton. Saka ko dinampot ang ibong kilyawan at inihagis yun sa ere. Lumipad naman siya at hindi ko na hinintay makita kung saan siya pumunta. Pagkatapos tumawid kami sa pilapil ng palayan, nakita namin ang dalawang bahay na gawa sa kawayan at dahon ng anahaw. Maganda ang estilo ng bahay at talagang payapang tignan ang lugar. Nang tuluyang kaming makalapit sa bahay, natigilan kami nang magsalubong ang paningin namin ni Kuya Darius. Buwat nito ang palakol at halatang katatapos lang magsibak ng kahoy. Wala siyang damit pang itaas, kaya kita ko ang malaki niyang katawan. Sa isip ko, kapag naging aswang si Kuya Darius, tiyak na mahihirapan kaming labanan siya. Maya-maya pa ay lumapit sa amin si Kuya Darius, kaya't napansin ko ang malaki niyang balat sa dibdib. O teka, kayo yung maglolong tindero ng kalamansi, di ba? Kami nga, Darius. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tsaka, paano niyo po natunto ng kinaroroonan ng bahay ko? Nagtanong-tanong kami ng apo ko at dito kami itinuro. Balak sana naming umupa sa bahay mo kahit isang buwan lang. Teka, bakit naman po biglang nagbago ang isip niyo? Malakas kasi ang benta ng kalamansi sa lugar na to. Mas mapapadali kung dito kami titira para hindi nakakapagod na magpabalik-balik sa paglalakad. Sabi ko naman po sa inyo talaga maganda dito sa lugar namin. Saglit lang po at ipapasok ko muna sa loob ng bahay ang palakol ko. Pagkatapos, tuturo ko sa inyo yung bahay na tutuluyan nyo. Dako, salamat. Ay, sadali nga pala. Magkano ba ang bayad sa upa? Sapat na po ang 1,000. Isang bahay naman po yun Libre tubig tsaka kuryente. Medyo mahal kung tutuusin. Ngunit pumayag pa rin si Lolo Gurban. Talagang gusto niyang matulungan ang mga tao sa baryong yon. Maya-maya pa
ay pumasok na si Kuya Darius sa loob ng bahay nito. Naiwan kami ni Lolo Gurban na lihim na pinag-aaralan ang paligid. Maya-maya pa ay bumalik na si Kuya Darius at nagpalit na rin ng damit. Halina po kayo, sumama na po kayo sa akin. Sumunod kami sa lalaki at sa paglilibot namin, wala akong nakitang ibang tao roon. Kaya hindi na ako nakatiis at nagtanong ako sa kanya. Kuya Darius, nasan po ang pamilya ninyo? Kayo lang po ba sa bahay na ito? Oo. Matagal na kasing patay ang mga magulang ko eh. Nasunog sila sa tambakan ng palay. Pareho po pala tayo. Ulila na po sa mga magulang. Kumusta ka naman dito, Darius? Ayos naman po. Kahit papano, nakakaraos naman po. Oh, nandito na po tayo. Ito po palang bahay na tutuluyan nyo. Dalawa na po ang silid. Tapos may mga bintana na nakatapat po sa palayan. Kaya presko po ang hangin dyan. Wow! Ang ganda po dito, Lolo Gurban. Hindi agad nakasagot sa akin si Lolo Gurban dahil nahuli ko siyang nakatingin lang sa muka ni Kuya Darius. Iniisip ko na lang na baka talagang pogi si Kuya Darius kaya natutuwa si Lolo Gurban na pagmasdan nito. Natawa naman ang binata nang mahuli nitong titig na titig sa kanya si Lolo Gurban. May gusto po ba kayong sabihin at kanina pa po kayo nakatitig sa mukha ko? Balak ko sanang iwan muna sa'yo si Popoy. Mag-aadi lang ako ng kalamansi sa bahay namin. Babalik din kagad ako. Lo, iiwan niyo po ako rito? Oo, madali lang naman ako ron. Poy, may kukunin lang si Tatang Gurban. Ako na ang bahala sa'yo rito. Salamat sa'yo, Darius. Kukunin ko na ang bahay na to. Kukuha na rin ako ng mga gamit namin. Mahihirapan kasi ang apo ko kung isasama ko pa siya pabalik. Tama po kayo. Kaya lang baka abutan po kayo ng dilim sa daan. Walang problema. Sanay naman ako sa dilim. Mag-iingat na lamang po kayo. Wala na akong nagawa. Nang lumabas ito ng bahay, inihatid muna namin si Lolo Gurban sa gilid ng kalsada at tinanaw ko siya hanggang sa makalayo ito. Hindi ko alam kung bakit nagtiwala siya sa lalaki para alagaan ako. Kung ako ang tatanungin, natatakot ako dahil alam kong anumang oras ay baka maging aswang si Kuya Darius at ako pa ang una niyang maging pagkain. Maya-maya pa ay nagsalita ito, sabay tapik sa balikat ko. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng bahay niyo. Kuya, talaga po bang gabi nang darating si Lolo Gurban? Oo, dahil malayo yata ang bahay niyo eh. Pero huwag ka mag-alala, tahimik ang baryo namin at wala namang gagalaw sa lolo mo. Tara na, may gagawin pa kasi ako sa loob ng bahay eh. Inihatid ako ni Kuya Darius sa magiging bahay namin. Ilang oras din akong nanatili sa balkonahe pagkatapos akong iwan doon ni Kuya Darius. Diyos ko, bakit kaya wala pa si Lolo Gurban? Madilim na ang paligid ah. Natatakot na ako. Sising-sisi ako noon na pumayag akong iwan ni Lolo Gurban sa bahay ni Kuya Darius dahil alam ko na mararamdaman na nito ang hawa ng aswang sa katawan nito anumang sandali. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko si Kuya Darius. Naglalakad siya at tumutulay sa pilapil ng palayan. Tila wala sa sarili na patungo sa kakauyan. Diyos ko, nasan ka na ba, Lolo Gurban? Anong gagawin ko? Kailangan kong sundan si Kuya Darius. Baka mapahamak siya. Ingat na ingat ako sa pagsunod sa kanya. Kaya nang tumigil siya sa paglalakad, nagtaka ako sa punong nadaanan ko. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng huni ng baboy ramo mula sa unahan ng aming daan. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya nakikita ko ang paligid. Lumingalinga sa paligid si Kuya Darius. Hinahanap niya ang pinagmumulan ng huni ng hayop.
Kaya't mas pinagbutihan ko pa ang pagtatago sa likod ng puno para hindi niya ako makita. Sa pagsilip ko, nakita kong sinunggaban ni Kuya Darius ang baboy ramo at mabilis niyang kinagat ang leeg nito. Kitang-kita ko rin kung paano siyang nagtaka sa kanyang ginagawa. Ano nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ako? Pinagmasdan nito ang mga kamay na may bahid ng dugo. Kahit pigilan nito ang kanyang sarili, hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Tuluyan niya nang isinubsob ang kanyang bibig sa katawan ng kaawa-awang hayop at pinunit niya nang walang kahirap-hirap ang balat nito. Hinugot din niya ang lamang loob ng baboy ramo sa kanilang takan na para bang sarap na sarap ito sa lasa. Dinig na dinig ko ang pagnguya niya sa karne at buto ng baboy ramo. Kailangan ko ng mga bato. Baka mapansin ako ni Kuya Darius at ako naman ang sunggaban niya. Naghanap ako ng mga bato sa lupa at ibinala ko yun sa terador ko. Pagkatapos, itinutok ko ito sa ulo ni Kuya Darius. Kaya lang, may biglang humawak sa kamay ko para pigilan ako. Nagulat ako nang makita ko si Lolo Gorban. Lolo! Huwag mo siyang sasaktan. Hayaan mo lang siya kumain ng hayop. Kung karne lang ng hayop ang kinakain niya, ibig sabihin, hindi pa masyadong kumakalat ang yanggaw sa katawan niya. Lo, paano niyo po kami natuntun dito? Alam kong sa kakahuyan ang punta ng taong nayayanggaw para maghanap ng pagkain. At alam ko rin na makulit ka at pupunta ka rito para sundan si Darius. Anong gagawin po natin, Lolo? Kumakain na po siya ng hilaw na karne. Pantayan lang natin siya dahil natitiyak kong may makikita tayong aswang na gunong sa lugar na ito. Paano niyo po nasabi yun, Lolo Gorban? Pinanonood nila ang bagong yanggaw at hindi sila papayag na hayop lang ang kakainin ng bago nilang kasapi. Matagal nga kaming nanatili roon at naghintay sa mga susunod na mangyayari. Nang mabusog si Kuya Darius, tumayo siya at nagpalinga-linga sa paligid. Lo, tumayo po si Kuya Darius. Huwag ka maingay. May nararamdaman siya sa paligid, kaya siya tumigil. Hindi nga nagkamali si Lolo Gorban. Dahil mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay lumitaw ang mga kakaibang nilalang. Mukha nga silang aso, ngunit mas higit na malaki kumpara sa ibang nilalang na nakalaban namin. Lolo, kakaiba po ang itsura nila. Higit na mabangis ang anyo nila kaysa sa unang mga asong nakita ko. Sila na po ba ang aswang nagunong? Oo, Apo. Kaya humanda ka. Nasa panganib si Darius. Nakita nilang hayop lang ang kinain nito. Kaya papatayin nila si Darius. Para sa kanila, inutil ang taong niyanggaw nila na hayop lang ang gustong lapain. Lo, may dala po ba kayong mga kalamansi? Oo, ito mga kalamansi. Ibala mo sa tirador mo. Mag-iingat ka. Kailangan nating iligtas si Darius. Binunot ni Lolo Gorban ang kanyang matalas na itak mula sa kanyang bewang at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Maya-maya pa, tumigil ang mga aswang na gunong sa paglalakad. Ilang metro ang layo nito sa kinaroroonan ni Kuya Darius. Lo, bakit po sila tumigil? Ano po kaya ang binabalak nila? Humahanap lang din sila ng tiyempo. Dahil ang taong nayayanggaw ng aswang ay meron ding kakaibang lakas. Nag-aalala po ako para kay Kuya Darius, Lo. Baka hindi po natin siya mailigtas. Bakit naman? Maskulado po ang kanilang katawan. Mapula po ang kanilang mga mata at matutulis po ang kanilang mga pangil. Kakayanin po ba talaga sila ng kalamansi ko, Lo? Magtiwala ka lang, Apo. Hindi naman kita pababayaan. Ang mahalaga, mailigtas natin si Darius. At saka baka nakakalimutan mo, isa kong antingerong albularyo at isa ring manunugis ng aswang. Lumabas kami ni Lolo Gorban sa pinagtataguan namin
At nagulat si Darius nang makita kami. Tatang Gurban, ano pong ginagawa niyo rito? Tsaka bakit sinama niyo po rito si Popoy? Delikado po. Sinundan ka niya kaya siya narito. Hindi ka ba nagtataka sa mga nangyayari sa iyo? Nagtataka po. Pero ilang araw na po akong ganito eh. Hindi ko nga po alam ang nangyayari sa akin. Pero hindi ko naman po makontrol ang sarili ko. Saka ako na lamang ipapaliwanag sa iyo tungkol dyan. Kailangan mo na natin labanan ng mga aswang na gunong para hindi makarating sa pinuno nila na hayop lang ang kinakain mo. Hindi na nga nagtanong pa si Kuya Darius. Hindi naman nagbago ang anyo nito. Pero humaba ang kanyang mga kuko. Sapat na yon para makalaban sa mga aswang gunong. Popoy! Handa ka na ba, Apo? Opo. Pero bakit hindi pa po sila umaatake? Dahil pinakikiramdaman nila tayo. Inaalam nila kung ano ang gamit nating sandata. Pero hindi ko nahihintayin na makahanap pa sila ng pagkakataon para maunahan tayo, Popoy. Humanda ka. Susugod tayo. Nang mapansin ng mga aswang gunong ang pagsugod namin, sinalubong nila kami sa gitna. Nakipagpambuno kami at iniwasan ang bawat pag-atake nila. Ang isang aswang gunong na atake sana sa akin ay tinutukan ko agad ng tirador. Sa ere pa lang, tinamaan ko na siya at bumaon ang kalamansi sa mata niya. Nang bumagsak siya sa lupa, itinarak naman ni Lolo Gurban ang kanyang itak sa dibdib ng aswang. Si Kuya Darius naman, ginamit niya ang kanyang matatalas na kuko para saksakin ang aswang na umatake sa kanya. Ngunit mas malakas ito sa kanya, kaya hindi niya naiwasan ang kuko nito at tinamaan siya sa dibdib. Ako naman, bawat aswang na papalapit sa kinaroroonan ko ay agad kong tinatarget sa mata. Kapag bumagsak ang mga ito sa lupa, ay saka naman sasaksakin ni Lolo Gurban gamit ang kanyang itak. Nagkikikisay ang katawan habang umuusok ang sugat nila hanggang sa matuyo ang katawan ng mga ito. Nang tumigil ang kaguluhan, narinig namin ang boses ni Kuya Darius. Tulong! Tulungan niyo ako! Mabilis na nilapitan ni Lolo Gurban si Kuya Darius na nakahiga sa lupa. Hawak nito ang dibdib at duguan. Diyos ko! Malalim ang sugat mo! Halika rito! Tulungan mo kung alalayan si Kuya Darius mo, Popoy! Sobrang sakit po ng sugat ko, Tatang. Aray! Tiisin mo muna. Kailangan natin makaalis sa lugar na ito. Inalalayan naming maglakad si Kuya Darius at bakas sa akbang niya ang iniinda nitong sakit sa dibdib. Pagdating namin sa bahay nito, ay agad namin siyang inihiga sa katre. Sobrang sakit ng sugat ko. Aray! Bakit po ang hapdi? Ganyan talaga kapag kalbot ng aswang. Hindi po ako makapaniwalang aswang ang mga umatake sa akin kanina. Oo, at may hawa ka na ng aswang, Darius. Teka, paano naman po mangyayari yun? Sa pagkain. Sa karinderyang kinainan mo kanina. Ano? Aray, ibig niyo po ba sabihin, nangyayari to sa akin dahil nakakain po ako sa karinderya ni na Aling Mirna at Mang Asyong? Tama ka. Hindi karneng baboy ang niluluto nila, kundi karne ng tao. Kitang-kita ko ang pagbabago sa anyo ni Kuya Darius nang mabanggit ni Lolo Gurban ang tungkol sa karning kinain nito. Bigla siyang nagsususuka at kahit masakit ang sugat nito sa dibdib, hindi nito napigilan ang hindi tumayo. Nang may masmasa nito, ay nangihinang napaupo ulit ito sa katre. Darito kami para tulungan ka. Kaya mo ba tiisin ang sakit ng katas ng kalamansi na ipapatak ko sa sugat mo? Pero napakahapdi po nun. Kapag hindi nagamot ang sugat mo, lalalayan at hindi gagaling
hanggang sa maging tuluyan ka ng maging aswang. Gusto mo ba nun? Ayoko po. Ayoko po maging aswang. Kung ganon, tiisin mo ang sakit. Habang nakikinig ako sa pinag-uusapan nila, ay napansin kong kakaiba ang pag-aalala ni Lolo Gurban para dito. Popoy, pahingi ako ng kalamansi. Ito po, Lo. Inabot ko ang kalamansi kay Lolo Gurban at hiniwa yon gamit ang itak niya. Saka, ipinatak ang katas sa sugat nito. Aray! Tatang Gurban! Aray ko! Sobrang sakit po! Tama na! Tiisin mo. Kailangan matanggal ang kamadagdag aswang sa sugat mo. Kitang-kita namin na umusok ang sugat niya. Namilipit siya sa sakit at nagkulay pula ang mga mata niya. Doon ko nakita na bigla siyang nagbago at umangil siya ng malakas. Kaya naman, itinigil muna ni Lolo Gurban ang panggagamot sa sugat ni Kuya Darius. Lolo, nawalan po ng malay si Kuya Darius. Ano po nangyari sa kanya? Hindi kinaya ng katawan niya ang epekto ng kalamansi sa sugat niya. Ha? Ano pong ibig sabihin nun? Mukhang hindi natin mapipigilan ang pagkalat ng hawa ng aswang sa katawan niya. Ano po? Naku, hindi po ba pwedeng mangyari yun? Paano po sa Kuya Darius? Pati na rin po yung ibang nayanggaw din ng aswang. Ano po ang gagawin natin sa kanila para po matulungan sila? Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko, Apo. Ay, nako. Wala talaga akong silbi. Huwag niyo pong sabihin yan, Lolo. Nalabas muna ako ng bahay, Apo. Gusto ko munang mapag-isa. Bakas sa muka ni Lolo Gurban ang lungkot. Dahil hindi niya magagamot si Kuya Darius, iniwan niya akong nakatingin sa walang malay na binata. Naawa naman ako sa kanya. Kaya nilinisan ko ang sugat niya. Maya-maya pa ay nagulat ako sa biglang pagdating ng ibong kilyawan. Dumapo ito sa bintana sa ulunan mismo ng higaan ni Kuya Darius. Teka, bakit bumalik ka pa rito, ibong kilyawan? Pwede ka nang umalis. Malaya ka na. Tinignan ko lang ang ibong kilyawan at kahit anong gawin ko ay hindi ito umaalis sa pagkakadapo niya sa bintana. Hindi ko na lang siya pinansin at ipinagpatuloy ko na lang ang paglilinis sa sugat ni Kuya Darius. Nang matapos ako sa ginagawa ko, lumabas ako ng bahay at natanaw ko si Lolo Gurban. Nakaupo siya sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng talisay. Kaya naman, lumapit ako sa kanya at tumabi sa upuan. Lolo, napansin ko po simula pa kanina. Para pong may nagbago po sa kilos nyo. Pagod lang ako, Apo. Pagod po ba talaga? O nalulungkot po kayo na hanggang ngayon ay hindi pa rin po kayo nakakahanap ng lunas para sa mga tao pong nayayanggaw? Tama ka. Bilang isang antingerong albularyo, matagal na akong naghahanap ng gamot para sa mga nayayanggaw ng aswang. Para hindi ko na lang sila patayin. Ngunit nabibigo ko palagi. Ibig niyo po ba sabihin, kapag hindi nagamot si Kuya Darius, ay kailangan niya po siyang patayin? Hindi sumagot sa tanong ko si Lolo Gurban. Ngunit ang pananahimik niyang yon ay sapat ng sagot para sa tanong ko. Papatayin niya ang lahat ng mga taong nayayanggaw. Kesa pumatay sila ng tao, Apo, kailangan patayin ang may hawa ng aswang. Lo, hindi ko po alam kung ano po ang iisipin ko sa inyo. Pero Lo, masama po ang pumatay ng tao. Lalo na biktima lang po sila. Alam ko yon, Popoy. Kaya nga ang bigat-bigat na ng dibdib ko. Ilang buhay pa ang kailangan mawala bago ko mahanap ang lunas. Ramdam na ramdam ko ang paghihirap ng kalooban ni Lolo Gurban. Ngunit wala naman akong magawa.
imbis na patayin po mga taong nahahawa po ng aswang, bakit hindi na lang po natin patayin ang mismo pong nangyayanggaw, yung nangahawa? Hindi madali ang iniisip mo, Popoy. Ang pinuno ng mga gunong ay pinakamalakas na nilalang na hindi basta-bastang natatalo ng kahit na anong sandata. Lo, kung lakas po niya ang titignan nyo, paano niyo po makikita ang kahinaan niya? Napangiti si Lolo Gurban sa sinabi kong yon at sinabi niya na nagugulat daw siya sa mga binibitiwan kong salita. Isang bagay na nakatulong upang gumaan ang loob niya. Halika na sa loob. Magpahinga na tayo at samahan natin ang Kuya Darius mo. Pagpasok namin sa loob kay Kuya Darius, tulog pa rin ito. Sa sala na kami natulog upang bantayan ang binata. Kinabukasan, nagising kami sa mahihinang yugyug sa balikat namin. Popoy! Popoy, gising na! Popoy! Nang magmulat ako ng mga mata, nakita kong nilapitan din ni Kuya Darius ang natutulog na si Lolo Gurban. Yakap nito ang itak na madalas nitong ginagawa kapag natutulog ito. Tatang Gurban! Tang! Gising na po, Tang! Aba, tinaghali na pala kami nagising. Bakit dito po kayo natulog? Nahirapan po tuloy kayo. Binantayan ka namin. Ano nga pala, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit na lang po ng konti ang sugat ko sa dibdib. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Marami ang naging tanong ni Kuya Darius tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Maging kung sino kami at kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit kailangan naming tumira pansamantala sa lugar nila. Nang maunawaan ni Kuya Darius ang hangarin ni Lolo Gurban, nagulat kami sa sinabi nito. Tutulong po ako sa inyo. Pagbabayarin ko po ang gumawa nito sa akin. Nananahimik ako at maayos ang buhay ko. Bigla niya akong yayanggawin. Pero delikado para sa iyo, iho. Lalo na at hindi mo pa kayang kontrolin ang sarili mo. Magbabago rin po ba ang anyo ko? Oo. Kapag nakatikim ka na ng sariwan dugo at karne ng tao, magiging aswang ka. Kaya kailangan mong magpakatatag. Tatang, tulungan niyo naman po ako. Kaya nga kami narito, para tulungan ka. Magagamot pa po ba ako? Napatingin sa gawi ko si Lolo Gurban. Alam kong mahirap para sa kanya ang sabing hindi nito alam kung paano ito gagamutin. Kaya ako na ang nagpaliwanag kay Kuya Darius. Hanggang ngayon po kasi, Kuya Darius, hindi pa rin po namin alam kung paano kayo mapapagaling. Ibig sabihin pala, wala na akong pag-asang gumaling. Pero wag po kayong mag-alala. Hahanap po kami ng paraan kung paano kayo makakalaya sa hawa ng aswang. Mahusay po kayang albularyo ang lolo ko. Habang naghahanap kayo ng lunas para sa akin, ako naman ay gagawa ng paraan kung paano ko mapapanagot ang may gawa nito sa akin. Inabahan ako sa biglang pagtalim ng mga mata ni Kuya Darius. Ang taong galit kung minsan padalos-dalos ng desisyon. Kaya si Lolo Gurban na ang nagpaliwanag dito. Huwag ka basta kikilos. Mapanganib ba? Hayaan mo kami sa naiisip namin plano. Ano po ba ang plano nyo? Ipinaliwanag ni Lolo Gurban ang planong naiisip nito. Balak ni Lolo Gurban na bumalik sa karinderya upang maglako ulit ng mga kalamansi para makapagmatsyag sa mag-asawang nagmamay-ari sa karinderya. Pero inuulit ko, hindi ako sigurado kung ang mag-asawang yun ang may gawa nito sa'yo. Kaya mag-iingat pa rin tayo sa magiging kilos natin. Kung maaari, magmamatsyag muna tayo. Nasunod ang plano ni Lolo Gurban. Naghanda kami para sa pagmamatsyag namin. Ang matanda ay panay ang hasa niya
sa talim ng kanyang itak. Pinapatakan niya yon ng katas ng kalamansi. Si Kuya Darius naman, karit ang sandata niya, yung panggapas niya ng palay. Kinabukasan ay agad kaming naglako ng kalamansi papunta sa kinaroroonan ng karinderya. Habang si Kuya Darius naman ay sakay ng kanyang kalesa at isa-isa niyang inihahatid sa bahay ang mga naging customer ng mag-asawa. Layunin nun na malaman kung saan nakatira ang lahat ng mga nakakain ng pagkain mula sa karinderya ng mag-asawa. Kalamansi! Kalamansi po kayo dyan! Murang-mura! At libre po sa mababait! Pagkasabi ko nun, ay lumapit sa amin ang lalaking tindero ng karinderya na si Mang Asyong. Hoy bata, magkano ba ang kalamansi mo? 10 piso lang po. O sige, bigyan mo nga ako ng 3 plastic. Habang bumibili ito, nakatingin naman si Mang Asyong sa gawi ni Lolo Gurban. Tatang, nagkita na ba tayo? Nako, hindi pa. Ngayon lang kami nagawi sa baryo ninyo. Akala ko kasi nagkita na tayo eh. Ito na po ang kalamansi ninyo. Dinagdagan ko na po yan. Aba, salamat at may dagdag. Teka, baka gusto niyong tikman tong bago kong recipe. Ako mismo nagluto. Pasensya na pero busog pa kami. Sa ibang araw na lamang kami kakain sa karinderya mo. Malayo pa ang pupuntahan namin para maglako ng mga kalamansi. O sige, kayo ang bahala. Asyong, ang tagal mo naman. Napalingon kaming tatlo nang biglang lumapit sa amin si Aling Mirna at direkta siyang nakatingin sa akin. Teka, mukhang nakikilala yata kita. Ako po? Oo, ikaw nga. Ikaw yung batang binilang ko ng kalamansi sa gilid ng kalsada, dun sa may kakahuyan. Kayo po pala yun? Oo. Hindi mo lang ako nakilala dahil balot ng telang mukha ko. Siya nga pala. Si Tatang Bang, kasama mo ng araw na yon? Opo, siya nga po. Mabuti naman at nagkita tayo rito. Gusto ko sanang magtanong kung may napansin kayong ibong kilyawan sa lugar na yon. Mangyaring, nakatakas kasi yung ibon nang bumili ako sa iyo ng mga kalamansi. Hindi ko lang napansin. Ano po wala po. Wala namang kaming napansing ibong kilyawan sa lugar na yon. Ganun po ba? Teka, hindi ba't kayo rin yung bumili sa karinderya ko? Kami nga yun. Ang sarap nga ng pagkakaluto mo sa adobo. Talaga? Mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Kaya naman pala, pamilyar kayo sa akin dahil naging customer na namin kayo. Teka, talaga bang hindi nyo titikman ang bago naming recipe? Sa ibang araw na lang talaga. At kailangan pa namin maglako. O sige po, kayo po ang bahala. O, tara na, Mirna. Oo, susunod na ako. Tatang, mag-iingat po kayo sa daan ha. Sana po mapansin nyo rin ang ibong kilyawan ko. Napakunot ang noo ko. Bakit kaya gano'n na lang ang pag-aalala ng mag-asawa sa ibong kilyawan na nahuli ko? Napatingin naman sa akin si Lolo Gurban. Tara na, kailangan na natin makalis dito. Ang mahalaga, bumili sila ng kalamansi sa atin. Bakit po? May ginawa po ba kayo sa kalamansi? Basta, doon na tayo mag-usap sa bahay. Tulungan mo na akong itulak itong kariton. Mabilis naming itinulak ang aming kariton. At habang nasa daan kami, hindi talaga ako nakatiis na hindi magtanong sa matanda. Lo, ano po bang ibig niyo sabihin kanina? Ang mga kalamansi natin ay binuhusan ko ng bertud ng katas ng kalamansi. Isang paraan para mailabas ang tunay na pagkatao nila. Yung po bang madalas na pinapatak nyo sa itak nyo? Oo, Paano po makakatulong sa atin ang bertud ng katas ng kalamansi? sa oras na hawakan nila yon, matatanggal ang proteksyon nila sa katawan. Kaya naman,
Hindi sila nararamdaman ng itak ko. Grabe! Ang astig po ng naisip nyo, Lolo Gurban ah. Talagang pinag-isipan ko mabuti yon. Di ba sabi mo hanapin ko kahinaan nila? Imbis na tignan ang lakas nila. Kaya ikaw pa rin ang nakaisip nun. Ikaw ang magaling. Ano po ang sunod na mangyayari, Lo? Tutubuan sila ng mga pantal sa balat at mapipilitan sila magpalit ng anyo. Mararamdaman na rin ng itak ko ang presensya nila. Hindi talaga ako makapaniwalang maiisip yun ni Lolo Gurban. Kaya naman, nang makarating kami sa bahay, ay sabi kaming naghintay kay Kuya Darius. Ngunit, hindi siya umuwi. Lo, nag-aalala na po ako. Gabi na po pero wala pa rin po si Kuya Darius. Baka po napahamak na siya. Sana naman ay hindi. Sana ay ayos na siya. Hindi mapakali si Lolo Gurban at bawat kaluskos, napapasilip siya sa labas ng bahay. Ilang oras pa kaming naghintay kay Kuya Darius. Ngunit wala talaga. Hindi siya dumating. Maya-maya pa, tumayo si Lolo Gurban. Lo, saan po kayo pupunta? Bakit bitbit niyo po ang itak niyo? Hindi ako maghihintay lang dito, Apo. Malakas ang kutob kong napahamak na si Darius. Sasama po ako sa inyo, Lo. Hindi na. Dito ka lang. Talaga po bang iiwan niyo ako rito para kay Kuya Darius? Parang nakapagtataka naman po yata. Ako po ang apo ninyo. Huwag nang matigas ang ulo, Popoy. Hindi ko hahayaan na ilagay ang buhay mo sa panganib. Kaya dito ka lang. Magsarado ka ng pinto at bintana. Bakit po ba kayo nagkakaganyan, Lo? Pakiramdam ko mas mahalaga si Kuya Darius kaysa sa akin ah. Popoy, si Kuya Darius mo ang nasa panganib pero ikaw ligtas ka rito. Ala, sige na, aalis na ako. Dito ka lang at babalik kagad ako. Wala na nga akong nagawa nang lumabas si Lolo Gurban sa pintuan ng bahay namin. Masama ang loob ko dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na iniwan ako ng lolo ko para sa ibang tao. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng huni ng isang ibon mula sa bintana. Nang tignan ko yun, nakita kong naroroon muli ang ibong kilyawan. Naku, nandito ka na naman. Ibabalik na kita sa tunay na nagmamay-ari sa'yo. Halika, dadaling kita ron. Nang hahawakan ko na ang ibon, lumipad ito palayo sa akin. Kaya naman, tinitigan ko ang tali sa kanyang paa. Sa tingin ko, ikaw talaga ang hinahanap ni Aling Mirna. Pagkakataon ko nang makalapit sa kanya kapag dinala kita roon. Ayaw mo ba sa amo mo? Kaya ka narito at hindi mo ako iniiwan? Nagulat ako nang humuni ito at lumipad sabay dapo sa balikat ko. Para bang may gusto siyang sabihin. Sige na, hindi na lang kita ibabalik doon. Pero huwag kang magpapakita sa kanila ha. Naku, kasi malalagot ako pag nakitang kasama kita. Ayos ba yun sa'yo ha, ibong kilyawan? Ang sunod nitong ginawa ang hindi ko inaasahan dahil bigla kong naramdaman ang pagbaon ng kanyang kuko sa balikat ko. Kaya naman, dinakot ko ang katawan niya at inihagi siya palayo sa akin. Sobrang sakit ng balikat ko dahil naiwan na nakabaon ang kuko niya sa laman ko. Aray ko, sobrang sakit. Lintik namang kamalasan to. Dapat pala'y tinapon na lang kita eh. Aray, kita mo na. Dumugo ang balikat ko. Sinubukan kong hugutin ang kukong nakabaon sa laman ko. Ngunit hindi ko yun matanggal dahil mas lalo lamang itong sumasakit. Paano na to? Paano ko ba ito matatanggal? Takot na takot ako nang mangyari yun sa akin. Lalo na at hindi talaga umaalis ang ibon sa bintana. Nakatingin lang siya sa akin. Maya-maya pa, bigla kong naramdaman ang kakaibang init mula sa sugat ko. Aray, kailangan ko na itong alisin para hindi ko na maramdaman ang init.
Ano ba to? Bakit ang init? Anong ginawa mo sa akin, Kilyawan? Tuluyan na akong bumagsak sa sahig habang nagkikikisay ang aking katawan. At hindi ko na maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Tumitirik ang mga mata ko at bigla ay narinig ko ang malakas na huni ng ibong Kilyawan. Nawala ang sakit at napalitan ng maginhawang pakiramdam. Tumigil din ang pagdurugo ng sugat ko. Ngunit may kakaibang nagbago sa akin. Hala, paano nangyari to? Ang galing! Luminaw ang paningin ko at lumakas din ang pandinig ko. Teka nga, sabihin mo nga sa akin, Kilyawan. Ano nangyayari sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Sa pagtitig ko sa mga mata niya, ay tila naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ano ka mo? Mutya mo ang nakabaon sa akin? Paano nangyari yun? Mutya ng kuko ng Kilyawan ang malinaw kong naintindihan nang tumitig ako sa mga mata nito. Ako lang daw ang meron nun at magagamit ko raw yun laban sa mga aswang na gunong. Ang lahi raw ng ibong Kilyawan ay galing sa dugong engkanto at hindi lang daw ang mga tao ang pinipinsala ng mga aswang, kundi ang mga kalahi nito sa ibang mundo. At ito na lamang daw ang natitira sa pamilya niya. Nakatakas lamang daw ito mula sa kamay ng babaeng aswang. Matutulungan din daw niya kami para magamot ang mga taong may hawa ng aswang. Talaga? Sabihin mo, paano? Kalamansi daw ang lunas at malaki raw ang magagawa ng terador ko. Ang kailangan lang daw, malunok ng mga nayanggaw ang isang buong kalamansi. Pumili raw ako ng kalamansing kakasya sa lalamunan nila. Agad kong naintindihan ang ibig sabihin nito, kaya nagkaroon ako ng pag-asang maililigtas ko na ang mga tao na nayanggaw. Maya-maya pa, lumipad ang ibong Kilyawan at palagi niya raw akong babantayan bilang gabay ko sa paggamit ng mutya. Pagkalipas ng 5 minuto, nakarinig ako ng pag-angil mula sa labas ng bahay. Pagkakataon ko na to para subukan ang kapangyarihan ng mutya at ang kalamansig ito. Lumipad palabas ng bahay ang Kilyawan, samantalang ako, hinubad ko ang terador sa leeg ko at pagkatapos, binalahan ko yun ng kalamansi. Lumabas ako ng bahay at nagulat ako nang tumambad sa paningin ko ang naglalaki ang mga aso. Alam kong hindi niyo gusto ang nangyayari sa inyo. Kaya tutulungan ko kayo. Tulog ba ka ba? Sarili mo muna ang tulungan mo. Nasa amin ang lolo at kuya Darius mo. Nagkamali sila ng karinderyang pinasok. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nahuli ko sila sa isang patibong. Akala nyo ba, maiisahan nyo kami? Una pa lang, alam ko na kung sino kayo. Hayop ka, Aling Mirna. Magbago ba ng anyo mo? Hindi ka makakapagtago sa akin ng totoong pagkatao mo. Mahusay ang mutyang nakabaon sa balikat ko. Dahil mabilis kong nakilala ang aswang nakaharap ko, nakikita ko rin kung saan ko siya dapat patamaan ng sandata kong kalamansi. Nasaan si Lolo Gurban? Nasaan siya? Nasaan muna ang aking ibon? Ibalik mo siya sa akin. Hindi mo siya pag-aari. Alam ko kung bakit kinuha mo ang ibong Kilyawan. Dahil sa taglay niyang mutya. Tama ba? Halatang natigilan ang aswang sa sinabi ko. Dahil doon, mabilis siyang sumugod sa akin. Ngunit sinalubong ko na kagad siya ng terador na tumama naman sa kanyang leeg. Bumaligtad siya at pabalibag siyang bumagsak sa lupa. Ganong kalakas ang epekto ng kalamansi sa katawan niya dahil sa mutya ng Kilyawan.
Hindi maaari. Paano nangyari yun? Bakit ang lakas mo? May liwanag akong nakikita. At itinuturo ng liwanag na yun kung saan kita dapat patamaan. Kaya habang maaga pa, sumuko ka na. Hindi ako susuko. Tao ka lang. Mahina at pagkain lang namin kayo. Isang batang walang alam kundi maglaro ng tirador. Sige mga alagad ko. Patayin ninyo ang batang yan. Sabay-sabay na umatake sa akin ang malalaking aso. Lahat sila ay umaangil ng malakas, kaya nakabuka ang kanilang bibig. Isa-isa ko silang tinirador at pinatamaan ko sila sa ngalangala. Nalunok nila ang bala kong kalamansi at bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Anong ginawa mo sa kanila? Anong ginawa mo? Ibabalik ko na sila sa dati. Kaya wala ka ng silbi. Dahil alam ko na kung paano kita tatalunin. Heto naman ang para sa'yo! Tatlong magkakasunod na pagpapakawala ng kalamansi ang ginawa ko, at lahat ng yun tumama sa katawan ni Aling Mirna. Kahit mabilis siyang kumilos, hindi niya magawang mailagan ang mga pag-atake ko. Muli siyang bumagsak sa lupa at nakita niya ang mga alagad niya. Paanong nangyari ito? Naging tao na silang lahat. Anong ginawa mo? Natanggal na ang hawa ng pagiging aswang nila. Wala na silang yanggaw. At nakalaya na sila sa pagiging alipin sa kapangyarihan mo. Mamaya, magsusuka sila at ilalabas nila ang lahat ng mga pagkain na ginamit mo sa kanila para yang gawin sila. Hindi. Hindi maaari. Hindi totoo yan. Totoo ang lahat ng mga yan. Tsaka ito pala ang bala para sa'yo. Tsak, mamamatay ka na rito. Malapitan ko siyang tinirador sa kanyang mga mata. Halos tumagos ang kalamansi sa kanyang ulo dahil sa lakas ko, hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Maya-maya pa, lumitaw ang liwanag mula sa balikat ko at itinuro ng liwanag ang bahagi ng katawan ng aswang para doon ko ito patamaan sa may sikmura. Naroon ang isa pa niyang kahinaan. Agad ko itong tinarget ng tirador at bumaon ang kalamansi sa sikmura niya. Bumulwak ang dugo mula sa sugat niya at nagkikikisay ang kanyang katawan. Kumalat ang dugo nito sa lupa hanggang sa maubusan ito ng dugo. Sunod nun, ang paninigas ng kanyang katawan dahil tuluyan na siyang binawian ng buhay. Lahat na kasamaan, palaging may katapat na kaparusahan. Ngayon, si Mang Asyong naman, humanda siya sa akin. Isusunod ko na siya. Bago ko umalis, ay sinulyapan ko pa ang mga aswang na bumalik na sa pagiging tao. Wala silang saplot, kaya nagtataka sila kung paano sila nakarating doon. Ipinaliwanag ko sa kanila ang mga nangyari at binalot ng takot ang puso nila. Kaya pala nagbago raw ang ugali nila dahil nasa ilalim na sila ng impluwensya ng Yanggaw. Pagkatapos nilang magpasalamat, ay umalis na ang mga ito. Ako naman, nagdala ng maraming kalamansi at isinilid ko yon sa bulsa ko. Isinabit ko rin sa leeg ko ang tirador. Kahit madilim ang paligid, malinaw kong nakikita ang daan na para bang may sarili akong ilaw. Sa impapawid naman, dinig ko ang pagaspas ng pakpak ng kilyawan. Palagi siyang nakasunod sa akin habang ako ay naglalakad. Hanggang sa humantong ako sa kinaroroonan ng karinderya. Maingat akong lumapit doon at umikot papuntang kusina. Nakarinig ako ng mga taong nag-uusap sa loob, kaya sumilip ako sa siwang ng dingding na kahoy. Nakita kong nakagapos ang mga kamay ni Lolo Gurban at Kuya Darius. Habang nakaluhod ang mga ito
sa sahig. Maaaring sa mga oras na to, pinatay na ng asawa ko ang pinakamamahal mong apo, tanda. Hayop ka. Papatayin ko kayong dalawa kapag may nangyaring masama sa apo ko. Huwag kang hangal. Hindi mo siya totoong apo, di ba? Ang binatang ito, ang totoo mong apo, na iniwan mo para alagaan ng ibang tao. Napakawalang kwenta mong lolo. Nabigla ako sa mga narinig ko at halos malagas ang mga ngipin ko dahil sa galit. Hindi ko tuloy na malayang tumutulo na pala ang aking luha sa mga mata ko. Kahit hindi siya dugo at laman ko, mahal ko si Popoy. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kaya iniwan ko siya. At yun ang pagkakamaling ginawa mo. Iniwan mo siya para sa totoo mong apo. Nakita kong tahimik lang si Kuya Darius. Para bang alam na nitong totoo silang maglolo. Kung sa bagay, sa laki pa naman ang kasalanan mo sa batang yon, natural na aalagaan mo siya. Hindi ba't namatay ang mga magulang niya dahil niyanggaw ko ang pamilya niya? Dahil hindi mo mahanap ang lunas para matanggal ang kanilang pagkaaswang. Pinatay mo sila. Tumigil ka! Tumigil ka! Ano kaya magiging reaksyon ni Popoy kung sakaling marinig niya ito, na ang lolo na nag-alaga sa kanya ay siya palang pumatay sa mga magulang niya? Tumigil ka! Alam ng Diyos na hindi ko ginawa ang bagay na yan nang walang paintulot na mga magulang ni Popoy. Hindi ka magtatagumpay sa pagsira sa amin. Maiintindihan ni Popoy kung bakit pinatay ni Lolo ang mga magulang niya. Sinong niloko nyo? Ako nga hindi nyo naloko. Yung bata pa kaya? Dahil sa mga narinig ko, winasak ko sa suntok ang dingding ng karinderya. Dahil sa mutya, kaya nagkaroon ako ng pambihirang lakas. Ngunit may gaan ng katawan na kasing gaan ng ibon kapag lumilipad. Mabilis akong nakapasok sa loob ng karinderya. Lolo? Bakit? Magpapaliwanag ako sa iyo, Apo. Hindi ko kailangan ng paliwanag nyo. Nakita nyo na? Nagtagumpay ako. Teka, nasaan ang asawa ko? Pinatay ko na. At inubos ko ang dugo niya. Total, hindi sa kanya yon. Galing yun sa katawan ng mga biktima ninyo. Kasabay ng sigaw ko at pinagsamang galit, lumiwanag ulit ang balikat ko. Mabilis akong nakalapit kay Mang Asyong at sinuntok ko siya sa dibdib. Bumalandra siya sa dingding, kaya nabutas yun at lumusot siya hanggang sa labas. Paano nangyari yun? Bakit ang lakas mo? Mabilis kong hinubad ang tirador sa leeg ko at binalahan ko yun ng kalamansi. Agad kong tinarget si Mang Asyong. Kaya lang, nasalo niya yun kasunod ng pagbabago niya ng anyo. Humaba ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Nagbago din ang kulay ng kanyang mga mata at tumubo ang kanyang mga pangil sa bibig. Sa isang iglap, naging nakakatakot na aswang gunong ito. Napansin ko naman na kinakaskas ni Kuya Darius ang tali sa kanyang kamay sa itak ni Lolo Gurban. Kaya bago umatake sa akin ang mga alagad ni Mang Asyong, nakawala na ang dalawa sa pagkakagapos. Sabay silang nakipaglaban sa mga aswang. Hayop ka, Mang Asyong. Malapit na ang katapusan mo. Hindi. Hindi ang kagaya mo ang magpapabagsak sa akin, bata. Lalong hindi ang tulad mo ang papatay sa akin. Hetong sayo! Isang malakas na pagtira ng tirador ang ginawa ko at tinamaan ko siya ng kalamansi sa mata. Umatungal ito dahil sa sobrang sakit.
Hindi! Ang mga mata ko! Ang mga mata ko tinamaan ng kalamansi! Magbabayad ka sa ginawa mo! Papatayin kita, uhuging bata! Kulang pa yan sa lahat ng buhay na sinira mo at kinuha mo. Heto pa ang kasunod. Ang leg ko naman ang tinamaan ng kalamansi! Napakahayop mo talaga! Naghihina ako! Anong meron ba yan sa sandata mo na yan? Hindi na mahalaga kung ano meron dito. Ang mahalaga, nakita mo ang pagbagsak mo. Malalaki ang hakbang na nilapitan ko siya at malapitan ko siyang tinerador at pinatamaan ko ng kalamansi ang kanyang sikmura. Pagkatapos, pinuntirya ko uli ang kanyang leeg. Ang init! Napapaso ako at unti-unting humihigpit ang balat ko na para bang may pumipigas sa katawan ko! Hindi maaari! Nasa iyo ang mutya ng kuko ng kilyawan! Hindi ako makakapayag! Lalaban ako! Ha! Sadya kong itinira ang isa mong mata para makita mo kung paano ko aalisin ang yanggaw sa katawan ng mga alagad mo. Tignan mo kung ano ang gagawin ko! Itinutok ko ang terador sa mga alagad ni Mang Asyong. Sunod-sunod ang pagpapakawala ko ng bala at itinaon ko kapag bukas ang bibig nila para malunok nila ang kalamansi. Lahat ng nakalunok bumagsak sa lupa. Nagkikikisay ang katawan at sumusuka ng mabahong likido. Maya-maya pa, lahat sila bumalik sa pagiging tao. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi maaari ito! Sigira mo mga plano ko, hayop kang kuton lupa ka! Pinatay mo pa ang asawa ko! Pagbabayaran mo ang ginawa mo ito! Habang tumatakbong papalapit sa aking kinaroroonan si Mang Asyong, nakatutok naman ang tirador ko para patamaan ang isa pa niyang mata. Ilang di pa ang layo niya sa akin nang bitiwan ko ang tali ng tirador at bumaon ang kalamansi sa kanyang mata. Bumagsak siyang pasubsob sa lupa, kaya hindi siya agad nakabangon. Lumapit sa amin sina Lolo Gurban at Kuya Darius. Huli na para maiwasan ni Mang Asyong ang pagbaon ng itak ni Lolo Gurban sa likod nito. Si Kuya Darius naman ay nilaslas niya ang leeg ng aswang gamit ang kanyang mga kuko. Sa huling bala na natitira sa bulsa ko, malapitan kong tinarget ang batok ni Mang Asyong at tumagos ang bala ko sa leeg niya. Kumalat ang dugo nito sa lupa hanggang sa matuyo ang katawan nito. Kumupi ang bungo ni Mang Asyong hanggang sa tuluyan na itong namatay. Apo, paano mo nagawa ito? Paano mo nalaman ang lunas? Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingala ako at mula sa impapawid, bumaba ang mahiwagang ibong kilyawan at dumapo sa balikat ko. Ipinaliwanag ko sa dalawa kung paano ako nagkaroon ng kapangyarihan at kung paano ko natuklasan ang lunas. Maging ang tunay na lahi ng kilyawan ay ipinaliwanag ko rin sa kanila. Ilang sandali pa, kumuha ako ng kalamansi at ipinatak ko ang katas nito sa balikat kong may mutya. Sinunod ko ang utos ng ibong kilyawan at sa awa naman ng Diyos ay natanggal ko yon nang walang sakit na nararamdaman. Maya-maya pa, napunta ang usapan sa tunay kong pagkatao. Kaya po paulit-ulit kayong humihingi ng tawad sa akin? Dahil kayo po ang pumatay sa mga magulang ko. Patawarin mo ko, Apo, kung nagsinungaling ako sa iyo. Narinig ko po ang lahat. Nagulat lang po ako. At balang araw ay makakalimutan ko rin po ang mga narinig ko. Ang tungkol po kay Kuya Darius. Paano niyo po nakilala ang apo niyo?
Dahil sa balat niya sa dibdib. Nakita ko yon nung araw na pumunta tayo sa bahay niya. Kaya po ba ganun na lamang ang pag-aalala niyo po sa kanya? Tama ka, Pupoy. Hindi rin niya alam na siya ang apo ko. Nalaman lang ni Darius nang binihag siya ni Asyong at ginamit upang mahuli ako. Hindi ko akalain na tayo pala ang nahulog sa patibong nila. Kung hindi po dahil sa kilyawan ko, hindi tayo makakaligtas at hindi ko malalaman ang totoong pagkatao ko. Patawarin mo talaga ako, Pupoy. Hindi ko sinasadya. Wala po kayong kasalanan, Lolo Gurban. Pinatay niyo po ang mga magulang ko dahil sa kailingan nila. Sa uli, mas pinili po nilang mamatay kaysa ang makapanakit ng tao. Nang malaman ko ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang ko, tinanggap ko ang paghingi ng tawad ni Lolo Gurban. Samantala si Kuya Darius naman ay tuluyan ng gumaling mula sa hawa ng aswang. Kailangan lang pala na lunukin ng buo ang kalamansi na kasya sa lalamunan ng tao. Sa pamamagitan nun ay matatalo ang pagkain na nasa loob ng tiyan ng taong may yanggaw ng aswang na gunong. Pagkalipas ng 3 araw, 3 na kaming nagtutulak ng karitong puno ng kalamansi. Binabahay-bahay namin ang mga taong nayanggaw upang gamutin sila hanggang sa makarating kami sa baryong una naming naraanan noon. Sila pala ang nabiktima ng mga aswang gunong. Lolo Gurban, si Kuya oh. Hindi po nagtutulak ng kariton. Hinahayaan lang po ako. Darius, bakit naman pinababayaan mo ang kapatid mo? Ikaw talaga. Aray ko naman, Lo. Bakit niyo naman po ako pinalo? Nakakaya tuloy sa mga tao. Binata na ako pinapalo niyo pa. Sino ba nagsabing binata ka na? Para sa akin, kaedad ka lang ni Popoy. Pinapatulad mo kasi ang bata Kasi naman po ang hina-hina niya magtulak ng kariton Sabi na kasing gamitin na ulit ang mutya ng kuko ng kilyawan nang maging malakas na siya. Nako Kuya, kapag ginamit ko po yun, tsak na malalamangan kita. Sige ka, baka mas marami ang matuwa sa akin kaysa sa'yo. Ganun na? Humanda ka sa akin. Aray Kuya, ang ulo ko Kuya. Bitiwan mo ako. Huwag mong guluhin ang buhok ko Kuya. Napuno ng tawanan ang kalsadang yon dahil sa kulitan namin ni Kuya Darius. Magmula nang makasama namin siya, kapatid na ang turing niya sa akin. Matagumpay naming nagamot ang mga nayanggaw sa lugar na yon, sa baryong liblib ng Nortesa. Hanggang sa napadaan ulit kami sa karinderya. Nalaman din ng mga taga roon na minsan na silang nakatikim ng karne ng tao. Pilit nilang kinalilimutan ang masamang karanasan nila sa kamay ng mag-asawa sa karinderyang yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Pupoy. Maraming dahilan kung bakit may mga nilalang na mas pinipiling mamerwisyo ng tao kaysa ang mabuhay ng tahimik. Dahil kapag pinairal ang tawag ng kasamaan, tiyak na makakagawa ng kasalanan. Nangyayari yon kapag naghahangad ng labis na kapangyarihan kaysa pumanig sa kabutihan. Palaging tatandaan na ang kasamaan kailanman ay hindi magwawagi sa puwersa ng kabutihan. Dahil ang Panginoon ay hindi natutulog. Palagi siyang nakabantay at iniingatan niya ang mga taong nananalig sa Kanya. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil-hininga na kwentong aswang at katatakutan
mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating pinakamakapangyarihang Diyos na may likha ng lahat.